So ngayon, ang ginawa po natin ay mag-i-end tayo ng May 31, pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, i-move natin siya back until bumalik tayo dun sa normal na April-May break. So anong implication nito? This is a way forward doon sa aming panawagan na ibalik ang pasukan ng June to March. Tuwa naman ang mga teachers dito, no? Kasi at least kahit papaano nakinig ang DepEd doon sa panawagan ng parents, students, and teachers kaugnay doon sa pag-a-adjust ng school year. Ang isa pang nakakatuwa dito, no? Yung mga graduation rights, mga recognition rights ay gagawin siya within the school year. Hindi katulad dati na after the school year saka pa lang mag-graduation. At saka kung ano pa man yung end year activity.